Garon mo adto ta sa ato ang Sunday School nga oras. Alang sa itong mga kabatanunan, pwede na ta muna og subos, but for the adults, magpabilin ta sa taas. Amen? And I hope and pray ang matag-usan na to karong kahaponon, mabless ta pinaagi sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, before we sing the books of the Bible, we're going to read, no? 2 Timothy chapter 3, verse 16 nasa screen. Sa kadugayon na, I hope na memorize na nato, okay? 1 Timothy chapter 3, verse 16, ready, read. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. And gingon pa ni Dr. Charles F. Stanley, obey God and leave all the consequences to Him. Amen? Bisan pa o medyo dili na to masabtan unsay katuyuan sa Ginoo, but we are encouraged to obey God. Amen? And then, gingnan ta, fight all your battles on your knees and you win them every time. Amen? Giawhag ng matag usa nga mahimo tang magmainam puon. Okay? And don't forget, Jesus saves. Okay? Now we're going to sing the Old Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Genesis and Exodus, the first two books to sing. Leviticus and Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, Ruth, and the Samuels, First and Second Kings, and the Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations 2, Ezekiel and Daniel, Uzziah, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Habakkuk, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and the Malachi. Amen. Okay, for the New Testament. Okay, first stanza, ready, sing. Matthew, Mark, Luke, John, the Acts unto the Romans, 1st and 2nd Corinthians, Galatians, and Ephesians, Philippians, Colossians, 1st and 2nd Thessalonians, 1st and 2nd Timothy, Titus and Philemon, Hebrews, James, 1st and 2nd Peter, 1st and 2nd, 3rd John, Jude, and Revelation. Amen. Okay, karon akong hangiwan na matagos sa manindog ta. Kindly get your Bibles. We're going to open our Bibles in 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 12 up to verse 16. Okay, kung inyong tapad, walay Biblia, akong giawhag na Biblia to kindly share your Bible. Amen. Once again, 1 Timothy chapter 1, we're going to read from verse 12 up to verse 16. And we're going to read this responsibly. Ako ibasa sa verse 12, kamo sa verse 13. Puli-pulihan na basa until we reach verse 16 atong pagadunganon. Amen? Okay, say amen. Kunana. Amen. 1 Timothy chapter 1, verse 12, I read, And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Verse 13. Who was before a blasphemer and a persecutor and injurious, but I needed mercy because I did not believe in you. Verse 14. And the grace of our Lord was exceeding abundant with faith and love which is in Christ Jesus. Verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Christ Jesus came to the world to save sinners, of whom I am chief. Verse 16 altogether. Howbeit for this cause I obtained mercy, and in me first Jesus Christ might show forth all long suffering
for a pattern to them which should hereafter believe on Him to life everlasting. Panalanginan sa Ginoo ang iyang pulong nga atong gibasa karon, ato ang iduko ato maulo magamputa. Buhi ug balaan nga Dios, makagagahom sa tanan. Tag-iya sa langit ug sa yuta, Dios nga balaan. Salamat kay Amahan sa paghatag kanamog kahigayon nga makasimba kami kanimo, Amahan. Salamat, Lord, for this opportunity. Nakita nimo, Lord, ang kasing-kasing sa matag usa nga dayag among kasing-kasing, Lord, sa pagsimba kanimo. Amo ang ginapangamuyo kanimo, Amahan. Panalangini ang tanan parte sa mong panimbahon karon. Bisan na ani nga Sunday School, Lord. We are praying, Heavenly Father, nga ang libro sa Timothy, Amahan, amo aunta ning masabtan, Lord. And bisan pa, Amahan, masabtan namo ug makwaan namo pagtulunan and ma-apply namo sa mga kinabuhi. We are praying, Heavenly Father, alang sa matag usa nga motubo gid mi, Lord, sa among Kristohanon nga bahin. We are also praying, Heavenly Father, to bless also the Sunday School of the children. Among ginapangamuyo kanimo nga ikaw pud usab, Lord, magapanalangin sa among children's program. Nasayod mi, Lord, ng uban kanila nay usahay, Lord, nay pagkabuliagon, but we are praying, Heavenly Father, nga naagid untay mahitabo sa ilang kinabuhi, Amahan, nga kausaban. We are praying, Heavenly Father, ang mga bata panalangini nga mahimo silang maayong ehemplo alang sa among society. We are praying, Heavenly Father, i-bless ang among mga kabatanunan nga mahimo pud silang panalangin alang sa ilang mga pamilya, mahimo silang panalangin alang sa ilang mga ginikanan. Among ginapangamuyo, Amahan, nga ikaw, Lord, magalihok sa ilang kinabuhi, much more, Lord, maaghat ang ilang mga ginikanan nga mangita og simbahan, Amahan. We are praying, Heavenly Father, to bless also ang magtutudlo, Amahan. Hatagi kami dugang kaalam, hatagi kami isusulti sa mong baba, hatagi kami og taas nga pasensya. And we are praying, Heavenly Father, nga ang Holy Spirit karong kahaponon makikistorya gyud alang sa matag usa. Among ginapangamuyo kanimo, Amahan, i-bless, Ginoo, Lord, bisan pa mong choir. I-bless ang mensahe silang awit. We know, Lord, wala ka nagtan-aw sa numbers, kundili, Lord, nagtan-aw ka sa kasing-kasing sa tao. Among ginapangamuyo, i-bless, Lord, bisan pa ang tithes and offerings. I-bless, Lord, bisan pa ang preaching service nga pagadalon sa akong pastor. Among ginapangamuyo nga ang Holy Spirit, Lord, magahatag kaniya kaalam, magahatag kaniya kusog, magahatag kaniya isusustulti sa iyang baba, and use him as a channel of blessing this afternoon. We are praying, Heavenly Father, ng imong blessing, igahatag nimo sa matag usa. Bisan pa, Amahan, sa nagtinguha nga makasimba karong kahaponon, dala sila safely diri sa church, O God. We are praying, Heavenly Father, nga ma-enjoy namo ang fellowship sa among mga kauban nga mga Kristohanon. Amo pud usab ginapangamuyo alang sa mga kauban nga nasa balatian, nga naa sa period of recovery, Amahan. Among ginapangamuyo nga ikaw pud usab, Lord, magahatag kanilag maayong panluwas, magahatag kanilag fast healing, labi na, Lord, kay Annalyn o kay Orange. We are praying, Heavenly Father, ng imong blessing magauban kanila. Heavenly Father, among ginapangamuyo pud pag-usab, Lord, kaning balay lampuanan, silyuhi kini pinaagi sa imong precious blood. Ayaw tuguti, Amahan, nga masamok mi sa mong kaaway sa mong panimbahon karon. Among ginapangamuyo kanamo, Amahan, kanimo, Amahan, nga masata, Lord, among focus alang sa pagsimba kami nimo, pagpaminaw sa imong pulong. Lord God, among ginapangamuyo ang imong panalangin alang sa matag usa. Among ginapangamuyo nga imong grasya, ang imong kaluoy, bisan pa, Amahan, ang imong pagpangga, Lord, sa makanunay imuhang ipabati alang sa matag usa. Kining tanan ang ginasalig o ginapasalamatan sa bililhon nga ngalan ni Ginoong Hesus, Dios sa walay kahangturan. Amen. Okay, let's all be seated. Once again, mayong hapon sa matag usa. Amen. I hope and pray sa tuwang pagtulunan karon na agihapon tay makutluan nga pagtulunan, no, diha sa pulong sa Ginoo. Bili ko na to ang title sa tong lesson is Good News
for those with a bad past. Amen? Maayong balita alang atong mga naay dili maayo nga kagahapon. Amen? Anindot ni nga pagtulunan kay ang uban sa tua, bisan kita, naagyud tay mga sala nga tinaguan kaniadto. Usahay kung mag-focus taan ni mga sala, kung magtan-aw taan ni nila, mao ni usa ka hinungdan nga ang usa ka Kristohanon dili siya makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen. So sama ni Paul karon sa atong pagtulunan, gihatagan ta og glimpse sa kinabuhi ni Apostle Paul. Amen. Daghan kayog nakailaan ng Papa sa Roma, no? Kay ilaha man ang gihatag nga titulo ngadto kang Paul. But little that they know about the life of Paul. Amen? Kung unsa ang iyang kinabuhi, kung unsa ang iyang kagahapon, kung giunsa siya sa Ginoo paglihok ang iyang kinabuhi nga nahimo siyang panalangin alang sa matag usa. Amen? I hope Christians ato aning ma-appreciate ang mao nga pagtulunan ug ato ang mabutang sa tong kasing-kasing nga pwede gidaytang nga magamit alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Ang gikinahanglan lang, himuon natong available ang ato ang kaugalingon alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? I hope and pray, ma-bless ang matag usa. Amen? Now, last Sunday, we have discussed, no? We have discussed the difference between feeling of the Holy Spirit and feeling of the wine. Amen? Gingnan diha, no? Nga be ye filled with the Holy Spirit. Gingnan ta nga dili ta unta ma-feel sa bino. Amen? Mao na nga gihatagan siya og contrast og kalainan between the two. Amen? Now, gusto na ko pasabto na matag-usa that the moment you receive Christ as the Lord, ang sinugdanan niini before mingkayab si Jesus Christ, ningingon siya sa mga tao, sa iyang mga apostoles, ako ang ipadala ang Holy Spirit sa inyo ha. Amen? Even though wala na ang presensya ni Jesus Christ diri sa kalibutan, but pagsaka niya sa langit, ning kanaog sab ang Holy Spirit. Amen? Ang trabaho niya maunay magahatag natog kalig-on, magahatag natog kusog, and unta atua untang ma-fully experience ang fruit sa Holy Spirit. Amen? Now, kinsa maning makabenefit sa fruit of the Holy Spirit? By the time that you receive Christ as your Lord and personal Savior, sa diha nga gidawat nimo si Jesus Christ, isip imuhang bugtong nga manluluwas, you are already indwelt by the Holy Spirit. Amen? Naana sa imong Holy Spirit, ang dili na mawala sa imuha. But at times lang, dili kaayo makalihok ang Holy Spirit sa tuang kinabuhi, kay wala man nato siya gialaw. Amen? Dili sad ta maminaw sa iyang calling. Mauna nga usahay, dili kayo siya mahimong effective sa paglihok diri sa tuang kinabuhi. Amen? Mo na agiingnan ta, we ought to pray that we will be filled with the Holy Spirit. Amen? Unta ato aning masabtan. Now, the difference between the two, we have discussed the 1, 2, and 3, no? Last Sunday. Now, as a sort of review, before magpadayon ta sa number 4, and that would be the last, no, for this first part, aning a lesson. Number 1, ang kalainan nila is the issue of confidence. Amen? Ang tao nga napuno sa bino, in short, mura kag walay ulaw. Amen? But then, kung pananglitan ang usa ka Kristohanon, gipangayo niya nga mapuno siya sa Holy Spirit, Christians, I tell you, dili sad siya maulaw mudala sa pulong sa Ginoo. Amen? Now, kung pananglitan, naay usa ka Kristohanon nga mubati siya og kaulaw
sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, sa pag-share sa pulong sa Ginoo, sa pagpanghatag og tracts, sa pagpanghimo sa mga buluhaton sa Ginoo, it might be that the Holy Spirit is not properly working sa imuhang kinabuhi. Amen? Christians, i-assess nato ang atoang kinabuhi. Amen? Giawhag nako ang matagusa nga makabaton gid unta ta ug dako kayong gugma alang sa bulhaton sa Ginoo. And that is the working of the Holy Spirit. Amen? You pray for love, Lord. Hatagi ra gyud ko gugma, Lord, nga dako makabaton unta ko gugma alang sa imuhang buluhaton. Amen? Lord, hatagi ra ko gugma nga mahimo kong manggihuna-hunaon alang sa imuhang buluhaton. Amen? Kana bitong tawo nga manggihuna-huna, no? Usahay, dili gina siya, naa gina iyang atensyon dadto. Ug na kay anak, layo sa may mong anak, gahuna-huna ka, kumusta ka to kung anak? Amen? Ka-experience sa mga ginikanan na, Ronel, kabalo sila ni ang mga ginikanan. O wala diha ang inyong anak, maghuna-huna mo, kumusta ka to sila? Or naamoy hinigugma sa kinabuhi, mga ginikanan pa ninyo o buhi pa, maghuna-una mo, kumusta ka to akong mga ginikanan? You are, gahuna-huna ka alang sa ilaha. Christians, ingon ani sad, if you are filled with the Holy Spirit, maghuna-huna ka kung unsay imuhang matabang alang sa bulhaton sa Ginoo. Amen? And we are very thankful alang sa matag-usa. Katuo mo ginagmay lang inyong natabang. But abi ninyo no, sa atubangan sa Ginoo, dako na kay na para sa iya. Amen? And balik ko na to, tanan nga gibuhat nato sa Ginoo, ang Ginoo dili na mangutang. Kung panalangin ang Ginoo, balik ko na to, kung makita niya nga insakto ang kasing-kasing sa iyang anak. Amen? Now, second is the issue of crushing, no? Now, balik ko na to, ang bino, ang wine gikan na siya sa grapes. Kung makita ta kung unsaon paghimo sa grapes, abi ninyo, tunog-tunuban na siya until makrush ang grapes, ang iyahang duga mo flow ilahan ang ginakuha. Amen? Until such time mo ferment na maunay ginatawag nato nga wine. Amen? Now, kita pod pag-usab, when we are filled with the Holy Spirit, naapoy crushing nga mahitabo sa tua. Unsa may gidugmok ang atoang pagbuot. Amen? Ang matag-usa nato, naatay kaugalingon natong will or naatay kaugalingon natong pagbuot. Naatay gusto nga mahitabo sa tong kinabuhi, mauna ang ato ang panghuna-huna nga tinawhanon. But balik ko na to, when we are filled with the Holy Spirit, we are already subject diadto sa kabubuton sa Ginoo. And I tell you, kinahanglan ang usa ka tawo mahiuyon gyud ang iyang kabubuton ngadto sa Ginoo. Amen? In the family, at times ang ginikanan, masuko gyud na siya kung dili mutuman ang iyang anak sa iyang gusto. Amen? Or usahay pod, ang ginikanan tungod kay gusto niya nga makabutang og kaayuhan sa iyang anak, magplano sad siya og mga lakang nga gusto niya maoy sundon sa iyang mga anak. Amen? Nak, ayaw ani, nak, mao ni buhata. Kung mahimo lang hatagan ni mog direksyon, matag adlaw, matag oras sa imong anak, kay gusto ka nga insakto ang epekto ani sa iyang kinabuhi. Amen? Christians, I tell you, mausab na ang kasing-kasing sa Ginoo. Gusto niya mahiuyon ang atuang kabubuton ngadto sa iyahang kabubuton.
Amen? Balik ko na to, layo kayo ang kabubuton sa tao, ikumpara sa kabubuton sa Ginoo. May we ask God, Lord, at times na mga butang nga dili na to maangkon, na mga butang nga dili nga wala gihatag sa Ginoo. But it might be it is not the will of God. At times, ang panalangin sa Ginoo moabot gyud sa insaktong panahon, sa insakto nga oras. Amen? Now, when somebody asks me nga, salamat no nga may pa mo kay naamoy anak, gingnan ako nga 40 ka, magdoon naman po may 40. When the time comes, moabot gyud ang panalangin alang sa imuha. Amen? Balik ko na to, kita tanan, lain-lain ta og panalangin nga gikan sa Ginoo. Amen? Lain-lain tag panalangin nga gikan sa Ginoo. Now, balik ko na to. Ang atuang kabubuton kinahanglan buko na to ni mahiuyon ang atuang kabubuton sa kabubuton sa Ginoo. Amen? The crushing and the craving. Ang wine daw, nasayod ta, mo-produce ni siya og longing. Amen? Ang usa ka palahubog, dili na makontinto og usa lamang ka butilya. Patingala ka, mo-order lang nag-usa ka butilya, pero katapusan ana nahimo na ng usa ka case. No? It produces longing. Ingon pa sa usa ka palahubog nga sa Kristohanon nga kaniadto palahubog. Ana siya nga bay. Kana bitang makita og beer nga gisingot sa kabugnaw. Abi ni muno ako panlantaw niya murag gyud nangamay. Murag gyud og nangamay. Mao gyud daw nay panlantaw sa iyaha sa diha nga ning biya na siya ana nga bisyo. Amen. Now, there is a sense of longing even though wala na ka atong panahuna. Wala na ka nga bisyo. Now, on the other hand, when you are filled of the Holy Spirit, naapoy longing sa imuhang kasing-kasing. Amen? And what is that longing? Na kay longing nga gusto nimo makatunan kabahin si Jesus Christ. Amen? Daghan na kag gusto tun-an, ma-excite na ka maminaw sa pulong sa Ginoo. Ganahan na ka nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Naan na kay craving niya ng mga panahuna. Amen? Christians, I'm just praying, no? If ever moabot ang panahon nga dili na kaganahan, musimba sa church, ang ako araging pag-ampo, nga bation ka o kamingaw sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? Nga why? Ang usa ka tinuod nga Kristohanon, bation gyud na siya og kamingaw nga maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen? The question is, bation ba kag kamingaw sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo? Amen? No? Mauna siya usa sa mga timailhan kayo. Oftentimes, na panahon nga dili ta makasimba diri ako sa akong kabahin. Murag gyud ko mingawon og tamay. Amen, nga dili makapaminaw sa pulong sa Ginoo. I don't know if ako ba ning na-share sa inyo ha. May pastor in Zamboanga City nagka-aneurysm ang iyang ulo ba ning buto ang iyang ugat sa iyang ulo. And then for several days na ICU siya. For the past 2 to 3 days, sabi ninyo, ang iyang kahimtang dadto, makamata pa siya, makaila pa siya, but at times, mo deteriorate yun ang iyang health. Now, sa iyang kabahin, naaragi usa ka butang nga gihangyo sa iyang asawa every time nga mo visit me. Unsa to iyang hangyo? Iyahara gid in taong hangyo nga ayaw gyud iistorya nga no Domingo karon. Domingo, Sabado, Friday or Wednesday. Kay kanang mga adlaw naa nay simba sa church. No?
Si Pastor Antonio Alconera, niingon gid siya no nga it is part siya yung testimony. Since he became a Christian, wala gid siya ming absent og simba sa Ginoo. Amen? And sabi ninyo, during those days of hospitalization, every time nga nay mo bisita dito nga member sa church sa iyang hospital bed, that ang pangutana gyud niya, if aware siya, mangutana siya, unsang adlaw karon? Mao gyud dayon ang pangutana. That was the only time na permitted ang usa ka Kristohanon nga mamakak. No, maorat tay panahon sa una nga permitted ang usa ka Kristohanon nga mamakak. Kay kasagaran kani adto, after the church service, ang mga members manakay mangyudayon sa sakyanan kay moadto sa hospital mo visit. Kay wala man ang pastor diya sa church. So ang humagsimba after the service, tanan moadto bisita sa hospital. And sabi ninyo, if aware lang si pastor, inigmata niya, he will surely ask, unsang adlaw karon? Kaya abi ninyo, ang iya gihapong huna-huna, simba gihapon. Amen? Ingon ana niya gihatagan og dako kayong bili ang pagsimba sa Ginoo. Amen? He was surely blessed. Amen? Balik ko na to, mga Kristohanon, your blessing, no one can take it away from you. Your blessing is your blessing. Amen? An kana nga panalangin, imuha ra gihapon na. Balik ko na to, wala tay laing tumong diri sa church. Ang atua rag yung pangandoy og tinguha diri ngang matag-usa nga manimbahay i-bless sa Ginoo. Amen? Now, the issue of the cravings, no? Gusto ka nga mas makat-on sa ni Jesus Christ. And the fourth, the issue of control. Amen? Now, ang usa ka drunkard, makita nimo loses his control. Matud pa nila, kasagaran nga rason nganong ang usa ka tawo madisgrasya sa dalan, majority ana ang madisgrasya nakainom. No, nakainom. Ngano man, kaysa imong huna-huna, medyo delayed ang imuhang response. Gatuo ka nga nag-break na ka, pero the truth is wala pa kaga-break. Gatuo ka nga hinay kay imong padagan, pero the truth is gatamak ka permanente sa gasolinador. Or nagkumot ka permanente sa gasolinador. Ingon ana ang response sa imong lawas, delayed ang imong response compared sa response sa imong utok. Amen? Now, it loses control. Nay usahay makita kag tawo nga kusog kay manghagit og buno. Kusog kayo manghagit og away. Moingon ang usa ka tawo nga hagiton nimo sumbagay ta. Ang tubag niya sa imuha, hulata lang kog makainom. Hulata lang kog makainom. Nga naman, kay pastilan og makainom dito na perti day ka isog. No? And that's the reason why every Monday, taas man ang holiday, no? Kanang weekend, we have Saturday and Sunday. Mao man ay time kasagaran i-enjoy sa mga kalalakihan. Abi ninyo, every Monday, naagyoy mga misis nga nakulatahan ug bana. Number one reason, nakainom. No? Sahay ingunana, you lose your control. Amen? And ends up being ashamed of what he or she has done. Amen? Now, it is a sad note nga nay usa ka babayi, 18 years old, iyahang gibutang, no? Iyahang giawhag ang mga kababaihan. Ayaw gid mog inom. No? Why? Kay para niya, she live a carefree life.
Gusto niya i-enjoy ang iyang kabatanunan. Abi ninyo, ningkuyog siya sa iyang amigo nga iyang gitreat nga pinaka-close niya nga amigo. She was 18 years old by the time. And abi ninyo, tungod kay nahubog ang iyang mga kauban, gigang rape ang babaye. Now, because of that instance, karon, makaistorya na gyud siya sa iyang based on experience, makaingon na gyud siya, ayaw gyud mo paghubog-hubog. Amen? Because you lose control. Dili nakakabalo kung kinsa ang imuhang mga kuyog. Dili nakakabati kung unsa ang imuhang ganahan. Christians, I tell you, you will lose control. Mao na nga baliko nato, likayi ginang ilimnon. Amen? Somebody calls you nga mag-inom, balibari. Amen? Balibari. Now, when you are drunk, you lose control, no? When a person in contrast, when a person is filled with the Holy Spirit, he or she has self-control. Amen? And glorifies the Lord Jesus Christ. Mao ni baliko na to, mao ni usa ka panalangin when you are filled with the Holy Spirit. You have that sense of control. Naabay mo bantay sa mga oops, ayaw na. Ayaw na buhata. Dili na makapag-glorify sa Ginoo. Kani mooy buhata. Amen? Naay magahatag ni mugiya, naay magahatag ni mug sense of control when you are filled with the Holy Spirit. Christians, baliko na to, giawhag na to ang matag usa. Let us be filled with the Holy Spirit. And number 5 and the last, the issue of contentment. Kung ang usa ka tawo nahubog siya tungod sa bino, makahatag ni niya o ginagmay nga kalipay. Amen? Mingon sila nga malipay makita mag-inom. But the truth behind it is that after mawala gani ang effects sa bino, ang mabilin sa tawo ang sakit sa iyang ulo. Amen? Not only sakit sa iyang ulo, matingala siya nga posible nga wa nay unod ang iyang bulsa. Pirti ng mahala sa ilimnon. Amen? Matingala ka, ang tawo nga wala na ikagasto sa ilahang panimalay, pero basta maghisgot ganig inom na agi ikagasto. No? You see? Tingala ka. Unta magamit para sa panimalay. Unta ang kwarta nga intended magamit sa iyang mga anak, magasto dito sa inom. It produces temporary happiness. Amen? But then, ang usa ka tawo that is filled with the Holy Spirit, naa siya'y deep satisfaction and lasting joy. Amen? Deep satisfaction. Satisfied siya sa tanan. Amen? Now, ang usa ka butang nga importante kayo alang sa usa ka Kristohanon, there must be contentment. Amen? Contentment. Sa tanang butang, dapat kontento ta. Amen? Nay mga butang nga bless sa Ginoo sa ubang tawo, dili na ta magsilos-silos niadto. Let us be content of what we have. Amen? Do not spend more nga dili kaya sa imong budget. Let us be content. Amen? Now, baliko na to, importante kayo nga masabta nato ang pulong na contentment. Amen? Now, the feeling or control of the Holy Spirit of your life will do more for you in being faithful than anything else. Amen? Nga naman, when you are faithful, naa kay sense of contentment. Lately, these past few months, ang atuang nasod medyo naka-experience ta og tinud-anay nga linog. But on the battleground sa natong nasod, gitahiog gyud tagtaman.
Ato ang nahibaw-an nga gahuna-huna ta nga pirti na tong pobriha nga nasod. Pero matingala ta nga pirti day kadaghan ng mga tao nagpahimulos. Amen? Almost trillions of money went to corruption. Wala yun nakaabot sa mga tao ang insakto nga serbisyo. Amen? Mauna nga it is a sad note. And why is that? Tungod na kay naay tao nga dili makat-on o kontento. Amen? Nakakuha og piso, dili makontento, ning kuha pagid og dus. Nakakuha nag dos, dili pagid mo kontento, ning kuha pagid og 5. Until in such time it becomes bigger and bigger. It becomes millions and then it becomes billions of pesos. Tungod sa usa ka tawo nga wala makontento. Amen? Daghan sa tuwa wants to live a luxury life. Amen? Abi ninyo no, kung imo ang una-hunaon ang Ginoo, pagpakatao niya diri sa kalibutan, kung ako lang unta ang Ginoo, kung ako lay pabuton, mamili gid unta ako atong ginikanan nga inig pananganak nako dato na ko daan. Amen? But then, ang ato ang Ginoo choose a very low life. Mo na nga niingon ko ni Orange kay mamalit og sanina sa bata, palaba diri, palaba dito, palit ko ani, palit ko ana. Niingon ko niya nga, ginagmay ra. Kaya ang Ginoo gani, girap ra og swaddling clothes. Ano siya nga, ayaw po ng swaddling clothes. No? Ingon ana ang kahimtang sa tuwang Ginoo. Amen? Bintaha siguro ka kay papanganak nimo na akay maayong sanina. But our Lord and Savior Jesus Christ, ang Ginoo ang tag-iya sa kalibutan, ang nagmugna sa kalibutan, girapra og swaddling clothes. Amen? Makita nimo sa iyang ginabuhi that He live a lowly life, and it is a life filled with contentment. Amen? Mga question siguro siya, Lord, amahan, ganong wala man ko nimo gipanganak atong hari sa Israel, oy? Di ba? Kung maguna-una ka, dili siguro lisod para sa iya nga moingon siya, ako ang Ginoo. Kung gipakatawo siya di adto. But lahi ang pagbuot sa Ginoo. Amen? Balik ko na to, ingon na he live a contented life. Now, giingnan tano, submit to His guidance and obey His word. If you let Him pilot your life, He will not steer you in the wrong direction. The Holy Spirit will give you what you need to be faithful. Amen? Now, ingon ani no, ang fruit of the Holy Spirit, it gives peace and patience in times of pandemonium. When we talk of pandemonium, nagisgot ni og kagubot. Amen? Bisan pa sa panahon sa kagubot, nagahatag ni og kalinaw, nagahatag ni og dugang pangpasensya. Amen? Ingon na ang gasa sa Holy Spirit. Mao na nga importante kay nato nga pangayoon gid nato ang gasa sa Holy Spirit. Why? Because at times ang ato ang kalibutan, even our environment, gubot siya. Amen? Gubot. Mauna nga baliko na to, kinahanglan na to ang gasa sa Holy Spirit. Next, confidence, courage, and calm in chaos. No? Tenacity in times of trial or temptation. No? Now, when we talk about tenacity, kana bang dili dayong kadali matayog? Or but pasabot anay ligon? Ligon ka in times of trial and temptation. Now, dili ginato kumpiyansahan ning temptasyon ni Satanas. Amen?
Temptation comes in many forms. Amen? Depende na siya kung unsay appeal nimo sa imuhang unod. Like maghisgot ta og mga dagkong tawo. Maghisgot ta baliko na to si King David. Si King David, daghan nag mga pagsulay nga ning abot sa iyang kinabuhi. There was a time he challenged a giant. Amen? But abi ninyo, wala siya matayog atong nga hagit. But aha siya natayog o natintal siya tungod sa iyang unudnon nga pangibog. Amen? And even Samson. Si Samson being groomed or he was usa siya sa mga judge sa Israel during his time. Nga nagtuo sila nga mauni makahatag nila o ang mahimo nilang malalaban. But I tell you, lahi ang nahitabo sa kinabuhi ni Samson. Ang mga dagko kay nga mga tao o mga great armies, wala siya mahadlok. But di adto gyud siya napildi sa iyang unodnon nga pangibog. Amen? Now, dili na to ni ngay kumpiyansahan. Mao ni Kristohanon. Tungod kay dili man ta angay mo kumpiyansa ni ini. Kinahanglan i-intensify nato ang atoang kaugalingon. Kinahanglan nato ang tabang sa Holy Spirit. Amen? Para ligunon ta. Submission and surrender to the scheme of God for your life, no? Now mauni siya and contentment. I-surrender na to atong kinabuhi ngadto sa tong Ginoo. Ma-learn na to kung unsaon na to pagsubmitar ang ato ang kaugalingon. Amen? Now the Holy Spirit is the flame of our passion and zeal, warm like a dove fledging in its downy nest. The Holy Spirit warms our heart like sunbeams on an October morning, no? Mura ni siya gipanindot nga mga words nga giingon diri. Giingon pa, His fragrance is like a breath of flowers blooming on a summer day. Ingon ana gi-illustrate ang gasa sa Holy Spirit. Mura daw og baho sa tanom. Amen? Giingon pa, you cannot see Him, but you know His presence is near. Amen? Because we are indwelt by the Holy Spirit. Amen? Now, beloved, when we finally become conscious and aware of the presence of God and His holiness, it is then we will enjoy revival in our own life, home, and church. Amen? Balik ko na to, importante kayo ning revival sa tong kaugalingon. Nay times nga mamugnaw na ka sa pagpangalagad sa Ginoo, and that is true. And that is true to all. Mubugnaw tas tong pagpangalagad. Mauna, balik ko na to, kinahanglan na to ang Holy Spirit sa tuang kinabuhi. Now, kung ang usa ka tawo ma-revive nimo imong kaugalingon, I tell you, madalani nimo sa imuhang panimalay. Amen? Madala nimo si imong panimalay, then gikan sa panimalay, madala na to na diri sa church. Amen? Balik ko na to, importante kayo nga mo-work ang Holy Spirit sa tuang kinabuhi. What a valuable friend is He who is frequently ignored, snubbed, spurned, or shunned by those believers He indwells. By the time that you are saved, balik ko na to, you are already indwelt by the Holy Spirit. But at times, dili kayo siya maka-work properly sa tong kinabuhi, kay wala na to hatagi og maayong pagtagad. Amen? Wala na to pangayua nga magalihok siya sa atoang kinabuhi. Amen? Mauna nga baliko na ko, gi-encourage na to ang matagusa. Let us pray that we will be filled with the Holy Spirit. Amen? Gingon pa diri, no? He is our best friend, but unfortunately, we are not best friends to Him. He gets snubbed, scolded, and forgotten sometimes when we are willful.
worried, or wayward. He is the key to our success at focusing and finishing what God leads us to do. Amen? Balik ko na to, the Holy Spirit is the key para sa tong focus sa to ang Kristohanon nga bahin. Amen? Unta, makatunta, nga pangayuon yun nato sa Ginoo nga strengthen taniya, i-bless taniya, nga mapuno ta sa Holy Spirit. Amen? Nagingon pa diri no? When we fall in love with Him, when we fall in love with Jesus Christ all over again, we will see revival in our own lives. That is good news for those with a bad past. Now the question is, kumusta man ang imuhang relasyon sa Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo sa imuha? Amen? Do you allow Him nga mo-work diha sa imong kinabuhi? Ang imuha ra ba gihapong kaugalingon nga kabubuton ang matuman? Are you not dependent with the Holy Spirit nga gihatag sa Ginoo sa imuha? That is the question. Amen? Unta, hatagan na to nig dako kayong biling nga mga pangutana, makatun unta ta nga murelay sa Holy Spirit sa tuang kinabuhi. Amen? Gingon pa diri sa tong lesson. The Lord considered Paul to be faithful and He put him into the ministry. Paul did not do this himself. He did not decide on his own to be an apostle. Amen? Now, kaning buluhaton sa Ginoo, dili bot pasabot kay anak kag pastor, dapat mahimo kang pastor. Amen? Anda na masabtay na to na. Dili bot pasabot nga mura kag maayong postura, mahimo na kang pastor. Anything sa ministry, pagbuot na sa Ginoo. Amen? Baliko na to. Naay ginatawag na to nga calling sa imuang kinabuhi when you move in faith alang sa Ginoo. Amen? Ang tanan nga naglihok alang sa buloton sa Ginoo, gipili ni Gyud sa Ginoo primarily. Amen? It is touched by God ang ilang kasing-kasing, ang ilang huna-huna, and that's the reason why they surrender to God for the ministry. Amen? Now, ingon na ang kinabuhi ni Paul. Lami unta atong kinabuhi ni Paul kay tiglakag o tigsakit ra siya mga Kristohanon. Siguro si Paul nagaadto ni sa mga lain-lain nga mga lugar kay naghunting siya og mga Kristohanon. Ingon ani siguro niyang kinabuhi because he think of it as a right move alang sa Judaism nga religion. Amen? But nasayod ta nga ang Ginoo na ay lain nga kabubuton sa iyang kinabuhi. That's the reason why ang Ginoo nagpakita sa iyaha and dili lang gapakita kundi gihatagan siya og iyang kaugalingon nga ministry. Amen? Baliko na to. The Lord appointed him. Now, when God appoints somebody, dapat ato agyog hatagan og dako kayong respeto. Amen? At times, ang atuang pagtan-aw sa mga Kristohanon nga nangalagad sa Ginoo, naiuban, ubos kayo ang panlantaw nila sa nangalagad sa Ginoo. Don't you know nga ang nangalagad sa Ginoo, it is the highest calling. No? Dili na lang nato ni kuan usahay, I know ang matag-usa nato taas man gyud ta og respeto sa tong pastor. Amen? There's no question with it. But if ever maka-encounter gani mo og mga missionaries, if ever maka-encounter ganitag mga pastor nga nangalagad sa Ginoo, atoa ginunta nga hatagan og taas kay nga respeto kay tungod nangalagad sila sa Ginoo. They were appointed by God. Amen? Nasiguro tayo madungog nga ang usa ka pastor behave unproperly.
no? Improper yung behavior. But baliko na to, dadto na siya manubag sa Ginoo. Amen? But kita nga mga Kristohanon, we ought to give respect to those people nga gihatagan, gi-appoint sa Ginoo alang sa buluhaton. Amen? Now, the life of King David teaches us many things. Nasayod ta sa diha nga nag-appoint sila og hari sa Israel in the person of Saul. Nasayod sila that everything of it was appointed by God. Amen? Gi-appoint si Ginoo si Saul. But nasayod ta, on the latter end siyang kinabuhi, nga ang iyang kinabuhi wala na mahiuyon sa kabubuton sa Ginoo. And that's the time that God chose another king for the nation of Israel. Amen? Now, sa diha nga giilisan niya, nasayod si King David, that Saul is still unappointed by God. Amen? Mao na no nga ning abot jud sa kinabuhi ni Saul. Taas or init kayo ang iyang dugo ngadto kang David. To the point nga gilakag niya kung aha ni mutago. To the point nga og moadto ni sa lain nga lugar iya yung apason kuyog ang iyang army. And abi ninyo no, there was a time in the cave nga si Saul nagpahuway. Wala niya mahibaw-ing nga ang maong nga lugar di adto nag-imbudo ang forces ni David. So the people of David encouraged him. Giingnan niya, it is the time nga makabalos na kakang King Saul. Amen? Abi ninyo, pag-adto niya kung aha dapita si King Saul natulog, instead nga iyang patyon, iyaha lamang gigisi ang iyahang sanina. And even the time nga iyang gigisi ang sanina sa hari, nga ang kasing-kasing ni David was greatly grieved. Kay iyahatong nahimo sa appointed sa Ginoo. Amen? You see, even King David, gihatagan niya dako kayong respeto ang gipili sa Ginoo. Amen? Christians, baliko na to, there's no doubt about it that we all respect our pastor in this church. But how about other pastors? Amen? At times, muhatag-tag dakong respeto kung ang pastor dakong simbahan. And that's the truth. Amen? But how about for those pastors who were just beginning? Amen? Gasugod sa ministry. Baliko na to. We could extend our help. Let's help them. Amen? Dili ingon ana kasayon ang ministry. Amen? Padayon na to, tabangan na to, no? Hatagan na to sila og dako kayo gihapong respeto. Amen? Now, because they are the Lord's appointed. The word putting used here is from the word tatimi, which means to set forth, to ordain, or to assign a place, to appoint, to lay aside, or invest money. So maunibot pasabot ang pulong nga puting, no? So baliko na to, ang nagbutang gyud sa ilaha diha sa buluhaton sa Ginoo, it is no other than God. Amen? They were appointed. The use of this word was to describe a builder laying a foundation. Paul was an important stone in building of the church. Amen? Diri na to ma-appreciate ang ministry ni Paul in that bisag ang atoang kahimtang karon, we are a product sa ministry ni Paul. Amen? Kung wala pa untay nag-ministry dito sa mga lain nga mga tao, mga Greeks, wala untay moabot diri nga kaluwasan sa Asia. Amen? But it is because of the work of Paul. No? Ingon na basta mag-iskot ta putting into the ministry.
Paul was very valuable in his ministry or service to Christ. He had a servant's attitude, which is an important reason why God used him in such a huge way. Amen? A servant's attitude. Mauni na akang Paul. Amen? Ang matag-usay na to, we are servants of God. Amen? But, gihatagan tagdako kayong latitude of freedom sa Ginoo. Amen? Ingon ana ang atong kahimtang atubangan sa Ginoo. Now, but most importantly, ang usa unta ka Kristohanon makabaton unta taaning servant's attitude. Amen? Importante kay ni nga masabtan nato kana bitawng magpailalom sa mga buluhaton. Amen? Kana bang dili niya tan-awon ang iyang kaugalingon nga welfare, unahon sa niya ang kahimtang sa uban. Amen? Importante unta kayo na nga makabaton ta ana nga kasing-kasing. Amen? He had a servant's heart, a servant's hand, and a servant's head. Mauna ang naa sa kinabuhi ni Paul. Now, 1 Corinthians chapter 10 verse 31 nasa screen na tadong basahon. Ready, read. Whether therefore ye eat or drink or whatsoever you do, do all to the glory of God. Amen. Now the Lord called him into the ministry. The word ministry has the idea of any kind of service with the thought of carrying out the commands of another. No? Now, gitawag siya alang sa ministry. Ang huna-una sa uban, kung tawgon ka sa ministry, kinahanglan kang magpastor. No, it doesn't work that way. Amen? Ang buluhaton sa Ginoo, this is the ministry. Tingala ka na magtudlo og Sunday school, this is a ministry. Na nagtudlo og mga bata, that is a ministry. Amen? Nay nagtudlo sa pag-awit sa choir, na ay nag-awit sa choir, that is a ministry. Amen? Nay nang gihatag og tracts, nay nang limpyo sa church, that is a ministry. And we are thankful nga na ay nag-provide na to og pagkaon para sa tong fellowship. And that is a ministry. Amen? Na ay nag-support alang sa mga bata. That is a ministry. Amen? Kaning tanan, baliko na to sa kinatibuk-an para ni sa kahimayaan sa ato ang Ginoo. Amen? Now, the question is, what is your ministry for the church? Unsa ba ang atong ikatabang alang sa buluhaton sa Ginoo? Amen? And we are very thankful, no, that most of us are working alang sa kahimayaan sa Ginoo. Amen? Christians, ang atuang pag-ampo is that unta ang matag-usa nato magamit ta alang sa buluhaton sa Ginoo. Amen? That is the very essence of this lesson. In any capacity, basta og alang sa Ginoo, ato ang i-make available ang ato ang kaugalingon. Amen? Importante kayo na nga masabta nato. Karon pa lang daan, akong i-encourage yung matag-usa. Ato ang tang huna-hunaon sa makadaghan. Unsa kay pinakamaayo na kong buhaton para makatabang ko sa buluhaton sa Ginoo. Amen? Nayuban sa tuwa are blessed with a wonderful voice. Gamito na ito na alang sa atong awit sa Ginoo. When you are singing to God, you are bringing glory. Amen? Doesn't mean nga naka sa choir. But mas maayo kung naapo ka sa choir. Amen? When you are singing in the congregational song, abi ninyo, nag-honor ka sa Ginoo, and that is part of our ministry. Amen? Baliko na to. Huna-hunao na to. Aha ka nga parte nga magamit alang sa Ginoo. Amen? Gingnan ako sa joke. Ano siya nga, kadi,
pwede ko mutabang ni Ate Sweet og tudlo sa mga bata. Ay nako, pwede kaayo. Amen? Salamat nga sa iyahang kabata, naguna-huna siya nga makatabang alang sa ministry because that is a ministry. Amen? Christians, balik ko na to. Maguna-una ta on how to be productive alang sa bulaton sa Ginoo. Amen? Now, there is no question about it. Nganong gibutang ka sa Ginoo diri sa church. Amen? Naay gusto ipa-accomplish ang Ginoo sa imuha. Naay gusto ang Ginoo nga magamit ka alang sa buluhaton. Amen? I hope and pray na blessed ta sa mensahe karong kapunon. Akong hangyo na matagusa, let us all rise. And let us end this service, let us end this Sunday school with a prayer. Let's bow our heads as pray. Heavenly Father, we thank Thee, O God, for this wonderful lesson. Salamat, Lord, sa kinabuhi ni Paul. Nasayod mi Amahan with a glimpse sa iyang kagahapon. Nasayod mi, Lord, that it was not good at all. Some of it, Amahan, are dark days sa iyang kinabuhi. But still, you managed to change him, O God, and use him in the ministry. We are praying, Heavenly Father, bisan pa ang matagusa ka namo, Lord, dili mi perpekto na aming mga kagahapon nga ikaw, Amahan, wala ka na himaya. But among ginapangamuyo kanimo, Lord, give us a servant's heart. Give us a mind, O God, nga mahimong manggihuna-hunaon kung unsay matabang namo alang sa bulhaton. Help us, Lord, to be effective in the ministry. Nasayod mi Amahan nga kaning bulhaton, daghan kay ni Mahan. But we are praying, Heavenly Father, help us, Lord, to make ourselves available alang sa imong bulhaton. Help us, Lord, to have that courage. Help us, Lord, to be filled with the Holy Spirit sa among kinabuhi. Help us, Lord, nga ang Holy Spirit magalihok gyud sa among kinabuhi. Help us, Lord, for this ministry to be successful. Help us, Lord, nga mahimo ming matinabangon sa among pastor. Help our pastor, O God, nga makabaton siya kaalam sa pag-manage sa imong buluhaton. We are praying, Heavenly Father, sa kinatibuk-an, while we are still waiting alang sa imong pagbalik, among ginapangamuyo kanimo, gamita mi Amahan alang sa imong kahimayaan. Lord God, i-bless Ginoo, Lord, among fellowship this afternoon. I-bless, Lord, ang pagkaon ng imong gitagana. And the rest of our part of the service, Lord, we are praying to bless us, O God. In Christ we pray in the forgiveness of our sins. Amen.